para po sa ating mensahe sa umagang ito. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Aklat ng Mga Awit. Tayo ay patuloy sa pag-aaral natin ng aklat na ito at ngayong umaga tayo ay nasa kabanatang 123. Ito ang ikaapat sa mga tinatawag na Songs of Ascents o awit ng pag-akyat. Ito ang inaawit ng Israel kapag sila ay pupuntang Jerusalem, paakyat sa Jerusalem upang gawin yung mga pista na sila isasamba sa Diyos. At ang mga awit na ito ay nagsisilbing panggising sa kanilang puso upang sila ay maging handa sa pagsambang kanilang gagawin. At tayo din, bagamat hindi tayo sa Jerusalem papunta, tayo ay natutulungan ng mga awit na ito na mapanumbalik ang ating sigla, ang ating saya na sumamba sa ating Diyos. Maging sa lingguhang panambahan, ang mga awit na ito ay mainam na ating pag-aralan. Kaya nga sa ating pag-aaral ngayon, nawa sa awit na ito ay makakuha tayo ng mga katotohanan at maliwanagan tayo sa kaluwalhatian ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng panibagong sigla sa mga darating na araw, sa mga darating na linggo na tayo ay sasamba sa Diyos. Pakinggan nga natin ang salita ng Diyos. Babasahin ko sa inyo ang Psalm 123 sa salin sa Ingles ng English Standard Version. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. A Song of Ascents. To you I lift up my eyes, O you who are enthroned in the heavens. Behold, as the eyes of servants look to the hand of their master, as the eyes of a maidservant to the hand of her mistress, so our eyes look to the Lord our God, till he has mercy upon us. Have mercy upon us, O Lord, have mercy upon us, for we have had more than enough of contempt. Our soul has had more than enough of the scorn of those who are at ease, of the contempt of the proud. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, kami nga ay nagpapasalamat sa inyo sa inyong pagliligtas sa amin, sa inyong mayamang biyaya, na bagamat kami ay mga makasalanan na karapat-dapat na patawan ng inyong poot, kami ay inyong pinatawad sa pamamagitan ni Jesucristo at tinawag sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu upang kami ay magkaroon ng pananampalataya sa inyong pangakong pagliligtas mula sa inyong biyaya. Kami nga ay dahil sa aming pasasalamat ay mayroong pagnanasa na palalimin ang aming pag-ibig sa iyo, pataasin panlalo ang aming mga papuri sa iyo. At dalangin namin na sa pangangaral na aming madidinig sa umagang ito, ang inyong salita ang kumausap sa amin at magturo sa amin ng inyong kaluwalhatian, mabuksan ang aming mga mata na makilala kung gaano pa nga talagang dakila ang inyong pagpapala sa amin, nang sa gayon ay mas lalong lumalim ang aming pasasalamat sa iyo at dumami pang lalo ang aming papuri sa iyo sa mga darating na araw sa aming buong buhay. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa awit na ito, tinuturo sa bayan ng Diyos na sila ay tumingin sa Diyos, na ang Diyos ang kanilang tingnan kapag sila ay nangangailangan sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng kahirapan. Partikular dito, ang hirap na kanilang pinagdadaanan, ayon sa manunulat, ay na sila ay napapaligiran ng mga taong may galit sa kanila. Sabi nila sa verse 3, we have had more than enough of contempt. Our soul has had more than enough of the scorn of those who are at ease, of the contempt of the proud. Maaring sa paglaon ng panahon na ang mga umaawit ng kantang ito na mga Hudyo din ay hindi naman nakararanas ng kasing tindi na galit ng mga karatig bansa. Siguro hindi literal na ito ang kanilang naramdaman,
na tulad siguro nung unang nagsulat na meron talaga silang mga kaaway. Marahil ang magiging pag-unawa nila sa mga salitang ito ay spiritual, na meron sila ay nabubuhay sa isang mundo na taliwas sa katotohanan ng Diyos, hindi sumasamba sa kanilang Diyos, kaya't yung kanilang pananampalataya ay pinagtatawanan, yung kanilang pananampalataya at pagsamba ay kinukutya, at maaaring ganitong klasing hostility ang kanilang nararanasan, at kahit ano paman na kanilang pagdadaanan, ang awit na ito ay nagtuturo sa kanila ng sa kanilang buong buhay, ang kanilang maaasahan ay ang Diyos. Kaya tinuturo sa kanila na awitin sa talatang 2, "Our eyes look to the Lord our God." Doon tayo nakatingin sa Panginoon. Itong salitang Panginoon ay ang pangalan ng Diyos, kaya yan capital letters kapag tinranslate. So, uh, in the original Hebrew, ang ginamit diyan ay yung Yahweh. Nakatingin kami kay Yahweh na aming Diyos. Sa Kanya kami umaasa. So itong awit na ito ay nagsasanay sa bayan ng Diyos at maging sa atin na ang ating aasahan sa kahit anong panahon ng kagipitan, kahirapan, sa Kanya tayo titingin, sa ating Diyos, at ating sasabihin, "Our eyes look to the Lord our God." Pero isang kapansin-pansin dito sa tinuturong awit na ito, sila'y tinuturuan na tumingin sa Diyos, ngunit tinuturuan din sila na harapin ang katotohanan. Maaaring kahit sila'y nakatingin sa Diyos, ay sila'y manatili doon sa kahirapan. Kung titingnan natin ang awit na ito, ay natatapos ito na parang hindi naresolba yung kanilang kalagayan. Natapos ito na sila'y napapaligiran pa rin ng mga taong may galit sa kanila. Doon nagtapos yung kanilang panalangin, na tumatawag pa rin sila sa Diyos. "Have mercy upon us." At ito nga ay sabi nila, sobra-sobra na. Dapat dati pa tumigil to, dapat dati pa kami naalis sa kalagayan na ito, pero nagpapatuloy pa rin. At sila'y umaasa patuloy sa Diyos kahit na sa kanilang pakiramdam ay sumusobra na itong kanilang nadadanasan. "We have had more than enough. Our soul has had more than enough." Ito ay napakarami na, pero tinuturuan sila ng awit na ito na tanggapin ang katotohanan na maging sa kanilang pagtingin sa Diyos at sa kanilang pag-asa sa Diyos, maaaring mangyari na sila'y manatili ng matagal doon sa kanilang kinalalagyan. At itong ang salita na sinasabing, "Our eyes look to the Lord our God," ay merong karugtong, "till He has mercy upon us." Ito ay magpapatuloy na nakatingin lamang sila sa Diyos, at sila'y naghihintay pa rin na ipakita ang awa ng Diyos sa kanila. At ang tinuturo ng awit na ito ay na sa ating pag-asa sa Diyos, ang ating hinahanap na kaaliwan ay ang Diyos mismo. Yun ang nagbibigay sa kanila ng kaaliwan mula sa kanilang paghihirap na pinagdadaanan, doon sa kanilang kalagayan na ang mga taong nakapaligid sa kanila ay kinamumuhian sila, na sila ay hinahamak, merong contempt, or sila ay merong scorn, at yung describe sa mga tao na yun, they are at ease. Ibig sabihin sila yung nagmamalaki sila sa kanilang kalagayan dahil mukhang mas nakagagaan ang kanilang buhay. So tingin nila sa mga mananampalataya ang hihirap ng kanilang buhay, at itong mga hindi mananampalataya na siguro nakakaangat, ay sila ngayon ay nanghahamak nitong mga mananampalataya. Kayo ay nag-aangkin na anak kayo ng Diyos, nag-aangkin kayo na ang pabor ng Diyos ay nasa inyo, bakit mas maganda ang aming buhay? At merong mga nagmamalaki, kaya nga the proud, at sila ay hinahamak din. Pero sila ay magpapatuloy na tumingin lamang sa Diyos. Sa ganung kalagayan, ang kanilang magiging kaaliwan ay na sila'y tumingin sa Diyos. "Our eyes look to the Lord our God till He has mercy upon us." At dun sa salitang yun na
hanggang siya ay magpakita ng awa sa atin. Ito'y nagtuturo sa bayan ng Diyos na kanilang asahan na maaaring mangyari na hindi pa siya magpakita ng awa. At sila'y makukuntento at dapat makita nila ang kasapatan dahil tunay na sapat nga na kasama nila ang Diyos maging sa panahon ng paghihirap. So tinuturo ng awit na ito na ang isa ng napakakilalang turo sa lahat ng mananampalataya na dapat Diyos ang ating inaasahan, Diyos ang ating pagtitiwalaan para sa kaligtasan, pero ito ay nagpapalalim na kung tayo ay titingin sa Diyos para sa kaligtasan, tayo ay aasa sa Diyos na iahon tayo sa hirap na ating pinagdadaanan, ay ating maunawaan na Diyos mismo ang pagiging Diyos niya, ang pagiging nandyan siya para sa atin at hindi necessarily na maiahon tayo sa hirap na ating pinagdadaanan. Yun ang ating kaaliwan sa ating pananampalataya, na makita natin siya, na malapitan natin siya sa panalangin, na alam natin na meron siyang plano para sa atin kahit na nagpapatuloy ang ating hirap sa buhay na pinagdadaanan, ay meron tayong kaaliwan at kasapatan na ang Diyos ay nandyan para sa atin, siya ang may hawak ng lahat. Kaya ang awit na ito ay nagtuturo that God Himself is our comfort. Yun ang ating inaasahan, yun ang ating hinahanap at hinihintay, ang Diyos mismo na siya ay makapiling. At ito nga ang mga dapat na magpalalim sa ating pag-unawa na sa ating pagtawag sa Diyos, na ang ating tunay na kagalakan ay mismong ang Diyos kay Hesukristo. Yung paulit-ulit nga na binabalikan natin at inuulit kong from the Catechism ng Heidelberg, question 1, what is your only comfort in life and in death? That I, both body and soul, whether in life and in death, belong to Christ my Lord. Ito ang only comfort. Kaya tinuturo at dinidiin ng Reformed Confession na yun lamang ang ating kaaliwan. Dahil maaari sa ating buong buhay na manatili yung lahat ng hirap na ating pagdadaanan. Makikita natin sa buhay ng lahat ng mananampalataya, ng mga ninuno natin sa pananampalataya, na hindi nawala sa kanilang buhay ang mga paghihirap. Kung babalik lang tayo sa kay Jacob halimbawa, alam natin na marami sa kanila ay dumaan sa hirap, sa away, sa gulo. At siguro si Jacob, isa sa mga ganitong klasing hirap ang siguro pinakamahirap sa atin tanggapin. Sa ating mga mananampalataya na may pag-asa sa Diyos, ay siguro nasanay na tayo na alam natin na kaya nating dumaan sa sakit, kaya nating dumaan sa siguro pagkatalo or pagkalugi, minsan sa negosyo, minsan may uh, uh, pagkapalpak sa trabaho. Meron tayong mga ganitong pagdaanan at siguro kaya natin yun. Pero halimbawa itong napagdaanan ni Jacob na mababasa natin sa salaysay tungkol sa kanyang buhay, si Jacob isa sa kanyang mga anak na babae ay nagahasa. At yung kanyang mga anak ay naghiganti. So ang kanyang mga anak ay naging mga mamamatay tao. So hindi ba ganitong klasing suliranin ang ating pagdaanan? Hindi ba ito ang mas nakayayanig ng pananampalataya? Ito ang mga klasing mga pagdadaanan na iniisip natin kung ang Diyos ay kumikilos para sa atin sa kanyang pagkasoberano, hindi ba ay hindi niya tayo padadaanin sa ganitong klasing hirap? Pero nakikita natin, ganitong klasing buhay ang pinagdaanan ng mga mananampalataya. At kahit sino sa ating titingnan, si David mismo, isa sa mga tinitingala at mga sa kanyang kabanalan, makikita natin sa kanyang mga awit ang kanyang puso, pero siya ay hindi rin in-spare ng Diyos from falling into a grievous scandalous sin, na siya ay nagkaroon ng sexual scandal and even covered it up through murder. So again, nakikita natin ang maaaring pwedeng
pagdaanan ng isang mananampalataya na hindi dapat tayo magkaroon ng maling pag-unawa na sa ating pananampalataya ay mawawala ang lahat ng hirap, malulutas ang lahat ng ating problema, maaaring sa pagkasoberano ng Diyos ay mananatili ang ganitong sitwasyon. Gayunpaman, our eyes look to the Lord our God till He has mercy upon us. Dahil ang Diyos mismo ang siyang ating kaaliwan, maging magpatuloy man ang mga hirap na ating pinagdadaanan, tumingin lang tayo sa Kanya. Alalahanin natin ang Kanyang kapangyarihan, ng Kanyang kabutihan, at manatili man itong ating sitwasyon. Meron tayong kaaliwan at meron tayong kagalakan. Dalawang katotohanan ang nais kong ilahad mula sa talatang ito upang mas lalo nating maunawaan ang katotohanan na ito na ang Diyos mismo ang ating inaasahan, ang Diyos mismo ang ating kaaliwan. Una, tinuturo sa atin ng awit na ito na maaaring hindi pa siya magpakita ng awa doon sa ating kalagayan, pero dahil nasa atin na siya, meron na tayong kasapatan. He might not yet have mercy, but we have Him, and that is enough. Ito ang tinuturo nga sa awit na ito, kaya sa ganung kalagayan na sila ay they have had more than enough, sumusobra na. Their soul has had more than enough. Ang kanilang ginagawa na pang-angat sa kanilang kalagayan, our eyes look to the Lord our God. Sila'y nagpapatuloy lang na tumingin sa Diyos. Kapag nga may mga mananampalataya minsan na dumadaan sa malubhang sakit, ay lumalabas ang kanilang mga theology. Minsan may magkakaroon ng cancer, at pag napakalubhang sakit ay dito naglalabasan ang theological thoughts ng mga Christian at sasabihin, at bilang pang-comfort dun sa tao, God is in control. Or umasa ka na ikaw ay pagagalingin. At minsan na ako ay natatakot kapag ganun ang sinasabi doon sa may sakit, kasi walang ganung klaseng pangako. At maaari na yung kahit yung cancer ay manatili doon sa isang mananampalataya. Walang pangako ang Diyos na tayo ay maaalis, masisave from cancer dahil tayo ay mananampalataya. Maaaring kasama ito sa buhay na itinakda ng Diyos para sa atin. At maraming mga mananampalataya ang dumaan sa cancer, maraming mga mabubuting mananampalataya ang nananatiling may cancer, pero hindi ito dapat mag-alis sa ating pananampalataya. At yung katotohanan na ang Diyos ay soberano ay hindi dapat natin i-misuse in such situations na, okay, God is sovereign, kaya kaya niya tayong pagalingin at umasa tayo sa Kanya. Kapag ganito ang ating inaasahan, maaari itong mag-lead to a very great disappointment, dahil habang inaasahan natin na ito ang Kanyang gagawin at hindi ito mangyari. At nangyari nga to sa marami na dahil hindi nila natanggap yung kanilang inaasahan na kagalingan o pag-ahon sa kung anumang kahirapan na kanilang pinagdadaanan, nagtitiwala sila na soberano ang Diyos at umaasa sila sa kanyang pagliligtas mula sa ganung kalagayan, ay dahil sila ay na-disappoint, ay ito yung nagiging sanhi na sila ay lumayo sa pananampalataya. Pero itong tinuturo sa atin na tayo ay tumingin sa Diyos. To you I lift up my eyes, O you who are enthroned in the heavens. Ito ay may pagkilala nga din at pag-alala na ang ating Panginoon ay nakaupo sa kanyang trono sa kalangitan. At ang ibig sabihin nito, siya ang may hawak nga ng lahat ng pangyayari, maging ang ating pagkakaroon ng sakit. Pero ang pagiging soberano ng Diyos ay maaaring ang ibig sabihin din ay kasama ito sa kanyang plano na ikaw ay dumaan sa sakit na kanser. At ito ang maaaring ito ang kanyang plano, at dapat palawigin natin ang pag-unawa sa pagkasoberano ng Diyos na maaaring ang paghihirap, ang matinding sakit
ay kasama sa kanyang plano for His own good purposes for our lives. Kaya sa pagkilala natin na ang Diyos ay soberano, wag sana tayong magkaroon ng mga maling pag-unawa na ito ay isang garantiya na tayo ay makakatanggap ng kagalingan, tayo ay maiaahon sa ating pinagdadaanang kahirapan. Ang pagkasoberano ng Diyos ay maaari nating kapitan na maging ang hirap na ating pinagdadaanan ay parte ng kanyang plano. Kaya tayo may kaaliwan sa katotohanan na yun ay hindi dahil sa ating paniniwala at kasiguraduhan na sa kanyang pagkasoberano kaya niyang lutasin ang ating problema, kundi ang ating kinakapitan sa kanyang pagkasoberano. Maging itong paghihirap na ating pinagdadaanan ay kasama sa kanyang plano, at dahil siya ay mabuti at mapagpalang Diyos na nangako sa akin ng kanyang mabuting plano, alam ko na maging itong hirap na aking pinagdadaanan ay kasama sa kanyang mabuting plano. Yun nga ang tamang pag-unawa dun sa kilalang talata na Jeremiah 29:11, I know the plans that I have for you, plans to prosper you and not to harm you. At sa minsan popular na pag-intindi sa talatang iyon, parang ito yung pinagkakapitan na ang plano ng Diyos para sa atin ay hindi na tayo ay masaktan, hindi na tayo ay dumaan sa kahit anong hirap. Kaya kung ikaw ay dumadaan sa hirap, baka umalis ka sa plano ng Diyos. Baka ikaw ay may ginawang kasalanan, kaya ikaw ngayon ay dumadaan sa ganyang hirap. Pero nung sinabi ito ng Diyos, ito ay nasa konteksto na sila'y bigyan ng kaaliwan habang sila ay dumadaan sa matinding hirap. At kaya sinabi sa kanila yon ay para i-assure sila na itong kanilang pinagdadaanan ay kasama sa kanyang plano. I know the plans that I have for you, including what you are going through now. And it is for your good. It is not to harm you, but to prosper you. Kaya sa ating pag-unawa ng pagkasoberano ng Diyos, ito actually ay isang mas malalim na kaaliwan na makakapitan natin sa panahon ng hirap, dahil hindi tayo nakaasa doon sa atin lamang kaginhawaan na maalis tayo doon sa hirap o sa sakit, kundi na doon pa lamang nandun man tayo sa gitna ng hirap na iyon, tayo ay may Diyos na nagmamahal sa atin at ito'y sapat na kaaliwan para sa atin. Dati binanggit ko ang isang Puritan na may isang very provocative imagery, at nahanap ko na kung sino yon dahil hindi ko maalala nung binanggit ko siya dati. Si Thomas Brooks ang nagsabi nun, na sinabi niya, ilagay mo man ng isang mananampalataya sa impyerno at bigyan mo siya ng assurance of the love of God. There, in the midst of hellfire, it will be heaven for him. Kasi dahil siya ay lagay mo man siya sa apoy ng impyerno, kung siya ay iniibig ng Diyos at binabalot ng pag-iingat ng Diyos, kahit siya ay nasa gitna ng apoy ng impyerno, siya ay may kagalakan sa pag-ibig ng Diyos sa kanya. Siyempre, ito ay a very provocative, poetic imagery. In God's love, He will not send you to hell. Pero ito ay isang nagbibigay sa atin ng kung ano ang atin talagang kaligayahan. When we trust in God, we look to Him for our comfort. Ang Diyos mismo ang ating kaaliwan, kung sino siya at ang pag-ibig niya sa atin. At tayo man ay nasa apoy ng impyerno, kung meron tayong pag-iingat at pag-ibig ng Diyos, ito ay kagalakan sa atin. Kaya nga yung Psalm 23, na the Lord is my shepherd, ito ay nagsasabi at siya'y nananampalataya na hindi siya magkukulang. I shall not want, dahil ang Panginoon ay ang aking pastor. Pero maging sa kanyang pananampalataya na siya'y iingatan ng Diyos at gagabayan ng Diyos, ay kasama sa kanyang pag-unawa na maaaring sa paggabay ng the Lord who is his shepherd, ay papadaanin siya through the valley of the shadow of death. Sa kanyang paggagabay na bilang mabuting pastol, maaaring doon kanya idaan. Pero sila ay meron pa ring kagalakan, ay
though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. At dahil lamang kasama niya ang Diyos, maging doon sa valley of the shadow of death, yun ang kanyang kagalakan. At ito ang tinuturo sa atin din ng awit na ito, na tayo ay titingin sa Diyos at yung Diyos mismo ang ating kinakaaliwan. Hindi na nakatingin tayo sa Diyos at tayo'y merong maling pagtiwala na aalisin niya ang lahat ng hirap na ating pinagdadaanan, or na lulutasin niya ang lahat ng ating problema, kundi na we look to God, and God Himself is our comfort. Ito nga ang makikita natin na sa Romans 8, dito sa pananalita ni Pablo, kung paanong sa kanyang pananaw ay dadaan pa rin ang mga mananampalataya, even as assured as they are that God is for them, maaaring dumaan din sila sa mga pinakamatinding hirap. Kaya sabi niya pagdating sa 31, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? So kung babalik natin to dun sa sitwasyon na kinakaharap ng dito sa awit, merong mga tao na they have contempt and they scorn the believers. Pero dito kay Pablo, siya'y tumitingin sa Diyos. If God is for us, who can be against us? Ano pang ginagawa nila kahit sila ay mag-condemn? It is God who justified me. At kahit sila ay magkaroon ng contempt for me, it is Christ who died for me and rose again and prays for me. Kaya dahil ang Diyos ay nasa ating panig, ay hindi na natin uh, uh, iindahin pa kung ano man yung mga galit na binibigay sa atin ng ating mga kaaway. Pero ito mang ganitong kasiguradong pag-ibig ng Diyos sa atin, ay maaaring mapunta pa rin tayo sa hirap. Kaya sabi niya sa verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we are being killed all the day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present nor things to come, nor powers, nor height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. So makikita natin dito sa pag-unawa ni Pablo, maging ang mananampalataya na siguradong iniibig ng Diyos kay Hesukristo ay maaaring dumaan sa famine, sa nakedness, sa danger or sword, persecution at tribulation. At ang sinasabi ni Pablo, hindi na sa pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi kanya padadaanin sa kahit anong ganyang hirap, kundi walang magiging bisa sa iyo ang ganyang hirap. Hindi niyan maaalis ang iyong kaligayahan kung ikaw ay nakatingin sa Diyos, kay Hesukristo at sa kanyang pag-ibig. As we look to God for our comfort, as our eyes are on God, our Lord, ay meron tayong kaaliwan maging sa ganitong klasing mga hirap. At kaya nga natuturo sa atin na anuman ang ating pinagdadaanan, kung tayo man ay may matinding sakit, matinding hirap, dahil tayo ay mayroong Diyos and we look to our eyes, look to the Lord our God, meron tayong kaaliwan, hindi man tayo maalis sa ganung kalagayan. Pero hindi natin sinasabi na hindi tayo aalisin sa ganung kalagayan. Sinasabi natin na maaaring manatili ang ganung paghihirap, ang ganung sakit na ating mga pagdadaanan. Pero tinuturo din ng awit na ito na tayo ay magtiwala pa rin na mayroong darating na pagligtas at pag-alis mula sa ganitong kalagayan. Kaya nga sinasabi sa verse 2,
Behold, as the eyes of servants look to the hand of their master, as the eyes of a maid servant to the hand of her mistress, so our eyes look to the Lord our God, till He has mercy upon us. Dito ay hinihintulad niya yung pagtingin ng mga mananampalataya sa Diyos na parang mga alipin, ginamit na salita sa Tagalog, mga alipin o aliping babae, at sinasabi na sila'y nakatingin dun sa kamay ng kanilang Panginoon. At ito ay yung imaheng kanyang ginagamit na yung mga servant ay alam nila na gagalaw yung Panginoon, alam nila na may hihingin sa kanila yung Panginoon. So bilang servants sila ay handang maglingkod. At alam nila na may ipapagawa sa kanila at inaantay lang nila yon. Kaya nakatingin sila sa kanilang Panginoon at sila'y handa na gumalaw kung ano man ang hingin ng kanilang Panginoon. Dito ang hinihintay ng mga mananampalataya at sila'y sigurado na ito'y mangyayari ay na ang Diyos ay magpapakita ng awa sa kanila. So nakatingin sila sa Diyos until He has mercy. In the same way that a servant looks to his master, expectant or expecting that he will move, he will do something and he will ask for something, tayo ding mga mananampalataya, ito ang tinuturo sa atin, ay nakatingin sa ating Diyos, believing, knowing that He will do something and He will have mercy. Kaya sabi, our eyes look to the Lord our God till He has mercy upon us. Ito ay may pag-asa, may pananampalataya na mangyayari nga na siya ay magkakaroon ng awa sa atin. Ang isa nga lang na dapat nating maunawaan dito, maaaring ang maipapakita niyang awa sa atin ay hindi yung iniisip natin na pagliligtas. Maaaring hindi nga niya tayo pagalingin ating buong buhay sa isang malubhang sakit. Maaaring sa ating buong buhay manatili ang ating paghihirap. Pero mangyayari na mawawala ang lahat ng iyan at ang pinakakatuparan na ito ay ang pangakong kalangitan. Ito man ay para bang isang escape from the dilemma na ang pangako ng Diyos ay matutupad lahat sa kalangitan. Pero ito ang atin nga talagang pinananampalatayanan, na tayo ay pinangakuan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, na tayo ay doon walang luha, tayo doon ay walang sakit, tayo doon ay hindi makakaranas ng kahit anong hirap, at tayo ay naniniwala doon na ating walang hanggang kasama ang Panginoon ng buong-buong kaligayahan, walang kasalanan, hindi kailanman kahit anong dungis ng kasalanan ang mananatili sa ating puso. Yun ang biyaya ng Diyos sa atin. Tayo ay magiging maluwalhati sa kanyang piling. Ito ang ating sinasampalatayanan. Kaya nga minsan kapag yung mga may nagagalit sa turo ng prosperity gospel dahil sa ibang prosperity teacher, sila'y nangangako na kung ikaw ay mabuting sumasampalataya sa Diyos at lalo na kung ikaw ay masugid na nagbibigay sa iglesia, ikaw ay magkakaroon ng makakaranas ng prosperous life, ikaw ay pagpapalain. Pero ang atin ngang sinasampalatayanan, at kaya siguro dapat ibahin natin yung ating bang galit doon sa turo na iyon, ay parang napakaliit ng kanilang prosperity na itinuturo. Kasi ang tinuturo nila ay in the words of that popular book na prosperity ay your best life now. Ang isang buhay na nandito. Kundi ang ating sinasampalatayanan ay isang walang hanggang buhay na talagang walang kahit anong sakit nga talaga, walang kahit anong hirap at punong-puno ng kaligayahan. Mas mataas at mas malalim kaysa sa kahit anong ipinapangako na prosperity, maging ang mga pilay sa kanilang buong buhay, maging ang mga walang paa sa kanilang buong buhay, sa kanilang pananampalataya, kapag sila'y nakarating sa kalangitan, magkakaroon sila ng glorious body. At ito ay sila'y maglalakad. Hindi ko alam kung
merong nagsasabi, isang mananampalataya, isang mangangaral na paraplegic, na actually gusto daw niya sana na ma-keep niya yung wheelchair niya pagdating niya sa langit. Gusto niya kasi na at actually parang ikinatutuwa niya yung idea, sabi niya na kung buong buhay ko lumpo ako, ay nakakagalak na pagdating ko sa langit ang aking unang hakbang ay as I walk with Jesus Christ. So ito ang ating pinananampalatayanan na mas matinding kagalingan, mas mahiwagang pagliligtas mula sa ating mga kahirapan, at ito ang pinaka-iniantay natin na mercy na ipakita sa atin. Maaaring doon sa ating partikular na kalagayan, partikular na sakit, partikular na hirap, ay hindi tayo makatanggap ng pag-ahon, hindi tayo makaalis doon maging sa ating buong buhay. At maaari pa nga na maging hawa man ang buhay mo ngayon, ay baka kasama sa plano ng Diyos na ikaw pala ay dadaan sa mas matinding hirap towards the end of your life. Ngunit tayo ay sumasampalataya anuman ang plano sa atin ng Diyos dito sa buhay na ito, ay merong higit na pangako sa atin na tiyak na maluwalhati ang ating walang hanggang buhay kasama ang Panginoon. Kaya tayo ay may inaasahan at umaasa pa rin na nakatingin pa rin tayo sa Diyos, at alam natin na may ahon tayo sa ating kahirapan, kung hindi man sa buhay na ito, ay sa ating walang hanggang buhay na kapiling siya. At ito ay sapat sa atin. Ito nga ang makikita natin na sinasabi din ni Pablo na sa kanyang pananalita na I consider that the suffering of this present life is not worth comparing to the glory that is to be revealed. Hindi natin na iindahin yung paghihirap na ating pinagdadaanan dito, dahil tayo ay umaasa sa kaluwalhatian na ipapakita sa atin. So, ang ating Diyos ay maaaring hindi tayo alisin mula sa hirap na ating pagdadaanan, ngunit meron nga tayong kasapatan. As we look to the Lord our God, siya mismo ang ating kaaliwan. Ito ang makikita din natin na sinabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 12. Ang kinukwento niya na siya ay mayroong thorn. Ito ay isa sa mga pinaka kilalang puzzle for scholars. Ano kaya yung thorn? Ano kaya yung kanyang tinutukoy? Anong pinagdadaanan ni Pablo? Hintayin na lang natin yung preaching ni Pastor Diego pagdating dyan. Ano kaya ang kanyang interpretation dun sa thorn? Pero in any case, ang isa sa mga makikita natin, itong thorn na ito ay something negative. Apparently, it's from Satan. Sinabi niyang diretso yun. At ito daw ay a thorn that was given me in the flesh, a messenger of Satan to harass me, to keep me from becoming boastful. Ito ay sa chapter 12, verse 7. At siya daw ay nanalangin para dito. 3 times I pleaded with the Lord about this, that it should leave me. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So ito nagpakita na si Pablo mismo ay hindi natin pagdududahan na siya ay isang mabuting mananampalataya, at hindi maaakusa ng mga prosperity faith healer, na itong si Pablo nagkulang sa pananampalataya yan, kaya hindi pinagkaloob sa kanya yung kanyang pananalangin na kagalingan. Ito si Pablo ay meron mismong gift of healing. Sinabi niya yun sa 1 Corinthians 9 na siya ay nagpakita ng signs of the apostles, at mayroong mga kwento sa Acts kung paano siya ay nagkaroon ng ganoong yung para bang pinagkalooban siya nitong kaloob na magpagaling. Pero siya mismo nananalangin para sa kanyang kung ano man tong thorn na ito, thorn in the flesh, at ito'y nananatili sa kanya. Pinanalangin pa niya ng
paulit na 3 beses, ngunit sinabi sa kanya mismo na ito'y mananatili sa kanya. My grace is sufficient for you. Kaya tulad ng tinuturo sa atin ng awit na ito, maaaring tayo ay malagay doon ah, sa hirap, magkaroon tayo ng our own thorn in the flesh, at ito'y mananatili sa atin. May panalangin man tayo, alam man natin na maaaring kalooban ng Diyos na ito ay alisin, ngunit maaari din na ang plano ng Diyos ay na ito'y manatili sa atin. At ang ating dapat na maunawaan, ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa atin. Ito nga ang tinuturo din sa awit na ito, kung tayo ay titingin sa Diyos, hindi na tayo ay ah, ah, magde-demand sa Kanya kung paano niya tayo ililigtas, kundi kung anong pagliligtas ang ibibigay niya sa atin. Tayo ay may pagkakontento na kung sasamahan lang niya tayo sa panahon ng paghihirap, at kung ang Kanyang pagliligtas ay ang tayo lang ay sa ating kamatayan, pagtungo sa buhay na walang hanggan, ay mawawala na ang lahat ng ating paghihirap. Kung yun man ang inilaan para sa atin, meron tayong kagalakan na ito ay tanggapin. Itong sinasabi na my grace is sufficient for you and God's grace is sufficient for us, ay maaari din nating tingnan doon sa katotohanan na anuman ang ating pinagdadaanan ay dahil ang Diyos nga ay nagpala na sa atin, pinagkaloob niya na sa atin na tayo ay maligtas, magkaroon ng pananampalataya sa kanyang pangako, at meron na tayong siguradong kaligtasan at pangakong pag-ibig na walang hanggan. Ito ay sapat na biyaya para sa atin, hindi man mawala itong maikling paghihirap na ating pagdadaanan dito sa ating buhay. Kaya nga doon sa Psalm 73, yun ang tinuturo din sa mga mananampalataya. Ito ay pareho din ng sitwasyon katulad ng Psalm 123, na siya ay napapaligiran ng mga tao who are at ease and who may be proud. Ngunit natutunan ng salmista dito sa Psalm 73 verse 25 na ang kanyang kagalakan nga ay ang Diyos mismo. Maging hindi man mawala ang kanyang paghihirap at manatili man yung mga taong nangungutya sa kanya, ang Diyos mismo ang kanyang kaaliwan. Kaya sabi niya sa verse 25, "Whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever." Ito ay kanyang nakilala nga na ang tanging meron siya sa langit ay ang Diyos. Whom have I in heaven but you? So, ang Diyos lamang mismo ang kanyang makakapitan, or in the words of the Heidelberg Catechism, ay ano nga ang ating only comfort in life and in death. Meron tayong iisa lamang na inaasahan at kinakapitan, kundi ang Diyos kay Hesus Kristo. Kaya siya lamang ang ating tinitingnan, our eyes look to God. Maliban doon, kanyang nakilala na maaari ngang magpatuloy pa rin ang kanyang paghihirap. Kaya sabi niya, my flesh and my heart may fail. Ito ang kaya din para bang itong paliwanag niya doon sa kanyang naunawaan na uh, the only the only one that I have in heaven is God. Kaya niya naunawaan yon ay dahil nakita niya, my flesh and my heart may fail. At maaaring idagdag pa niya ang lahat ng ibang bagay, everything else may fail. But God is the strength of my heart and my portion forever. At ito ang dapat nating maunawaan, at ganito natin unawain itong tinuturo sa atin ng awit na ito na sinasabing, our eyes look to the Lord our God till He has mercy upon us. Hindi ito isang parang pagtingin sa Diyos at na umaasa
na ang lahat ng ating problema ay kanyang ah, lulutasin at para bang ah, titingin lamang tayo sa Kanya at yun ang ating inaasahan na ang ating problema, ang ating kahirapan ay Kanyang aalisin at ang ating sakit ay pagagalingin. Kundi ang tinuturo sa atin na our eyes look to the Lord our God. Siya ang tinitingnan natin. Siya ang ating kinagagalak, ikinagigiliwan. At tayo man ay nananatili sa ating kalagayan ay patuloy tayong nakatingin sa Kanya until He has mercy upon us. Ito man ay yung mercy na pagpapakita ng kanyang pagliligtas at nung maluwalhating pangako niya sa ating walang hanggang buhay. Yun ang ating inaasahan at ito ay higit sa kahit anong ating pinagdadaanan kaya tayo ay may kagalakan anuman ang ating kinalalagyan. Our eyes look to the Lord our God till He has mercy upon us. Ito'y pag ang focus nito ay ibigyan natin ng diin na ang Diyos nga mismo ang ating kinaaaliwan, kinagigiliwan at hindi ang kanyang pagpapala, hindi ang kanyang ibibigay sa ating kaginhawaan, just being with God, just having Him on our side, even through the valley of the shadow of death, it is our joy. At nawa, ang katotohanan ito ay magpalalim sa ating pasasalamat. Maaari na sa mga dumarating na linggo ay ito minsan na nangyayari sa mga mananampalataya na uh, nagiging balakid sa kanilang pagsamba. Meron silang pagdadaanan, maaaring mabigat at dahil uh, mahirap ang kanilang at mabigat sa kanilang damdamin, parang wala sa kanilang puso na sumamba. Siguro parang labag sa kanilang puso. Ang nangyari doon ay mas natakpan ang kanilang pagtingin at nakatuon doon sa kanilang sitwasyon, sa kanilang sirkumstansya. Pero kung ang nangyari nga ay they look to the Lord our God, kahit anuman ang sirkumstansya na kanilang pinagdadaanan, dahil natanggap mo na ang pinakamayamang pagpapala ng kaligtasan sa pamamagitan ng mula sa kanyang biyaya sa pamamagitan ni Hesukristo ay meron tayong ikagagalak, meron tayong dahilan sumamba sa kahit anong sitwasyon na ating pagdadaanan. At kapag ganito ang nakatuon ang ating pansin sa kanyang kaluwalhatian, kabutihan sa anumang ating pinagdadaanan, mananatili tayong may kagalakan sa ating buong buhay. Kaya tayo ay matuto mula sa awit na ito na ituon ang ating pagtingin sa ating Panginoon nang sa gayon ay meron tayong hindi maaalis na kagalakan sa ating buong buhay. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, nagpapasalamat kami sa inyong salita na nagtuturo sa amin kung ano nga ang aming tunay na kaligayahan. Ang aming tunay na kaligayahan ay hindi sa mga pagpapala mo, bagamat ito ay mga bagay na aming ikinagagalak at ipinagpapasalamat, kundi ang aming tunay na kaligayahan ay na ikaw mismo ay para sa amin, na ikaw ay umiibig sa amin, na ikaw ay may pag-iingat sa amin at na ang iyong kapangyarihan ay ikinikilos mo para sa aming ikabubuti at para sa iyong pangako sa amin na kami ay dalin sa iyong kalangitan na walang-wala ng kasalanan, walang kahit anong hirap, wala ng kahit anong sakit at kami ay makapiling mo at makaranas ng walang hanggang pag-ibig mula sa iyo. Ingadalangin nga namin, Panginoon, na ang aming mga mata ay maituon sa iyo, maituon sa iyong kaluwalhatian at makita ka lamang ang ito ay kagalakan sa amin. Ano man ang aming pinagdadaanan ay meron kaming mapanghahawakan, meron kaming ikagagalak sapagkat ang aming kagalakan ay hindi nakabase sa aming sirkumstansya, sa aming sitwasyon, kundi dahil ikaw ay Diyos na hindi nagbabago, Diyos na nagbigay na ng pinakadakilang pagpapala sa amin. Kaya't sa aming buong buhay, meron kaming dahilan na magpasalamat at sumamba sa iyo. Tulungan mo nga kami, Panginoon, na sa anumang aming pagdadaanan, nakatuon pa rin ang aming pagtingin
sa iyong kaluwalhatian nang sa gayon ay hindi maalis sa amin ang pasasalamat at kagalakan sa iyong presensya. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.